Yan. Bali ano lang, bali 4 na lata lang ilagay natin. Dahil tatlong ano na, magtatong taon na yung ano natin, durian. Nya. Kaya dito yung canopy. Dito tayo maglagay. Isang lata. Yan. Pwede din pasabog pero ito lang yung pamaraan natin. Ito mga kalagbay, magabuno tayo. Pero ito yung durian natin, oh. Laki. Taas na. Puyat variety. Mag-ground weeding muna tayo bago tayo magabuno. Magabuno tayo ng Yara Mila 1616. Ang ganda yung magabuno ngayong ano, ngayong kasi kuan eh, umulan, tag-ulan na naman. Madali lang matunaw yung ano, abono natin. Yan, paikot lang yung ano natin, weeding. Tanggalan talaga natin ang mga damo para yung pagkain ng abono, yung ano lang, durian na natin maka ano, kain ng nutrients. Yan. I-baon na natin yung pag-abono natin para hindi mag-wash out sa ulan. Yan lang. Paikot lang yung ano natin, pag-ground weeding. Ano? Ano lang. Basta-basta lang natin yung ano, puno. Hindi natin na kailangan ma-sprayhan dahil mapiktuhan yung ano natin tanim. Hindi kailangan na sprayhan ng herbicide. Ganoon lang. Ano? Sarap pa ano? Yakapin yung ano natin, oh. Sarap yakapin yung ano natin, durian. Malaki na. Yung pinaghirapan natin ito na, oh. Kaya magabuno tayo. Oh. Ganda-ganda na kanyang mga dahon. Kanyang mga sanga niya, mga puno, malaki. Kaya ito, meron tayong yung mga kalagbayo, meron tayong ano, Yara Mila Complete 1616. Ihalo natin yung urea. May urea tayo dito. 4 na kilo yung urea natin. Tapos meron tayong, ito yung kulay ng Yara, oh. Bali puti siya na bilog, pabilog siya. Maliit. Dito naman yung 1616 natin na Yara Mila. Ito yung maganda na abono. Yan, mataas yung ano niya, potas na nitrogen at saka phosphorus. Ihalo na natin. Ito yung kailangan ng ating durian kasi ano na, mag-3 taon na ito. Kaya pakainin natin ng ano, abono para maganda yung ano, tubo ng ating durian, para mabilis yung ano, development. Yan. At i-shake natin para maghahalo siya. Mix na natin. Ganyan, oh. Para maghalo yung ano, urea at saka yan. Tapos ilagay natin dito sa ano, dito lang sa balde lang, hindi magkasya. Yan, marami. Ito na lang. Ito meron tayong lata. Yan yung sa ano, para mag mix. Yan sa balde. Yan. Mikos talaga natin. Yan lang muna. Tapos i-mix natin. Ano, halo na siya. Yan. Bali ano lang, bali 4 na lata lang ilagay natin. Dahil 3 ano na, magtatong taon na yung ano natin,
durian. Okay? Ano lang, i-baon lang natin dito. Ito yung ano niya, oh. Dito yung dahon niya, yung canopy niya. Dito tayo mag-abono. Dahil nandito yung mga ugat niya. Paikot. Huwag tayo sa puno. Dahil dito yung mga ugat niya. Kaya dito yung canopy. Dito tayo maglagay. Ibaon lang natin dahil ulan man. Para hindi ma-wash out yung abono natin. Ano? Ganyan lang, tapos isang lata. Yan. Pwede din pasabog pero ito lang yung pamaraan natin. Binabaon lang natin. Saka dito. Baon lang. Yan. Apat na lata. Dahil malaki na yung durian natin. Dito canopy niya. Ito yung canopy niya, oh. Dito lang tayo mag-plan abono. Apat. Tapos takpan natin ito mga kalagbay, oh. Yan, ganyan tayo mag-abono. Ibaon lang natin para hindi mawasat pag magulan. Tapos takpan na natin. Dali na yung ma-absorb sa ugat niya dahil nakabaon. Matunaw yan sa ulan. Maganda ngayon kasi palaging umuulan. Absorb talaga yung abono natin. Saka dito, yan. Bali apat na ano. Apat na lata yung gilagay natin. Para talaga ano, makakain talaga ng ano, husto. Yung durian. Every month tayo nag-abono eh. Para mabilis yung development ng ating tanim. Yan. Tapos oh, tingnan natin oh. Napakalaki ng ano natin. Tanggalin natin ito ah. Katawan ng ating durian. Puyat po ito mga kalakbay. Ang lusog, ang ganda. Ang ganda ng ating puno. Ng ating durian. Yan. Oh, sarap sarap yakapin oh. Kaya napakataas ng ating durian. Ito na yung ano natin na pinaghirapan. Mapayakap ka sa tuwa dahil ito. Nagbunga na rin yung ano natin pinaghirapan. Hintayin na lang natin mga 2 taon para makapagbunga ito. Ang makita pa natin ito, malusog, maganda yung katawan ng ating durian, maganda yung mga dahon. Ito puyat variety ito. Kaya natutuwa tayo. Kaya yun, maganda pa tayo dun. Oh, ganda ng kanyang tindig talaga. Dito sa bahay kubo namin ni Mrs. Banda sa likod. Kaya ito yung mga durian puyat natin. Ayan o, durian pa yan. Mag-ground weeding tayo. Pati ito, durian din ito. Kaya bunuhan din natin. Ito. Yan, mag-abuno din tayo dito. Yan, dito natin nakalinya talaga dito yung durian natin. Saka ito, meron tayong mga kalamansi dito. Ang daming bunga mga kalakbay. Hitik sa bunga yung ano natin kalamansi. Mag-harvest tayo mamaya. Saka ito yung durian natin, oh. Puyat din. Abunuhan din natin, oh. Napakaganda. Napakaganda ng kanyang dahon. Berding berde yung dahon natin na ating durian puyat variety. Yan, malaki yung katawan. Nag-isang taon na. Sobra. At ito mga kandahan mga kalakbay, oh. Hitik sa bunga yung ano natin kalamansi. Ito di na tayo kailangan magbili, magtanim na lang tayo kung meron tayong tamnan, mayroon tayong area. Ito konsumo natin, ito konsumo namin ni Mrs. Maganda ito pang ano, juice kalamansi, pang sausawan. Ito dito sa durianan natin. Yan. Ito yung durian natin, intercropping natin yung mga ano kalamansi. Meron tayong mga tanim dito, kalamansi farming. Napakaraming bunga. Oh, hitik. Yan. 2 weeks pwede na ito ma-harvest. Meron tayong harvestin mamaya. Pwede na ma-harvest yung kalamansi natin. Nandun, no, sa unahan. Ito mga 2 ano pa ito. 2 weeks pwede na. Alanganin pa, maliit pa, medyo maliit pa siya. Yan, magano tayo. Patuloy tayo sa dito. Mag-abuno pa tayo dito.
At saka doon sa kabila natin, ito yung mga durian natin dito. Ganda. Yan mga kalakbay, oh. Tingnan natin ha. Ito yung mga bunuhan natin. Ito, magdadalawang taon na ito. Yan, oh. Daming lumabas ng mga shoots. Nahuli ito sa panahon dahil natabunan ng mga saging. Kaya tanggalin natin yung mga saging na yan, oh. Kaya talaga magbawas tayo ng saging. Dahil hindi maganda yung maraming tanim. Nagtanim lang tayo ng mga saging dahil yun, wala pa tayong kita sa ating durian. Kaya ilang beses na tayo nakapag-harvest ng saging. Ibawasan na natin, tanggalin na natin. Ganda nating mga durian. Yun. Nakahilira dito. Puyat dito. Ito, puyat na variety. Tsaka yan, tanggalin natin yung saging ito. Kasi ilang beses tayo nakapag-harvest, oh. Yan, mother, wala na. Ito, saha na ito, tanggalin na natin ito dahil may durian tayo. Puyat variety. Yan. Ito yung mga update natin, mga kalakbay, sa ating durian pag-aabuno natin ngayon. Pag-apply natin ang fertilizer. Kaya yan, may mga niyog tayo. Mga next month pa tayo makaharvest dahil palaging umuulan. Hindi maganda sa panahon ngayon na mag-harvest tayo ng ulan. Ito, mga gano'n pa tayo mag-round weeding. Ito, puyat variety din. Yan. Abunuhan natin pero round weeding muna natin yung puno niya. Ito yung mga abunuhan natin ng mga durian ngayon. Yan, malaki na. Sobrang isang taon. At ito, mabilis magtubo yung mga damo dahil palaging umulan. Ito yung mga durian natin. Andun, nakakalat yung mga durian natin. Meron tayong mga 100 pieces po dito na itanim. Kaya magdagdag pa tayo. Okay. Ito, may durian na D101. Maganda pa tayo, magtanim tayo ngayon dahil maganda yung panahon. Medyo mamayang hapon, magulan naman, mag-uwi tayo maaga ngayon. Ito, itanim muna natin ito. May dalawa tayo. Itanim ngayon na D101. Galing po ito sa downtown na giribag natin yun, malaki na. Masarap din ito, creamy, pang-export din ito. Lahat ng durian natin dito, pang-export yung itanim natin. Durian puyat at saka D101. Maganda pang investment, lifetime retirement. Ito mga kalakbay, pang-export ito. Davao to China yung export na durian natin. Palang araw maka-harvest din tayo ito. Okay, itanim natin ito mamaya. Meron tayong farm lot na 1.5 hectares dun sa kabila ni Mrs. na share. Meron siyang 2.5 doon. Ibenta natin yung 1.5 hectares. Investment natin dito sa ating area. Dito sa mga durianan natin, mag-livestock po tayo dito, mag-poultry farm, magbakahan, baboy, manok, kambingan tayo dito. Yun po yung plano natin, at saka buy and sell ng mga prutas. Yung sa kabila, maganda mag-invest doon. At hindi na natin makaya mag-alaga, mag-asikaso doon dahil dito tayo nag-focus, dahil dito yung bahay kubo namin. Sa gusto comment lang sa mag-invest ng farm lot. Maganda doon mag-livestock. O patuloy pa rin yung farming. Pang retirement na investment, 1.5 hectares doon sa kabilang area. Comment na po tayo, malapit na sa downtown. Malapit na dito sa Kalinan proper. Okay?